Hi everyone! So, kamusta na nga ba ang Iwata air cooler na nabili namin? Nabili ko po ito sa Shopee. Bali, discounted price na rin po siya nung nakuha ko. Bali, meron din na akong 30% na voucher, kaya nagkaroon po ako ng nasa 1,500 na discount. Kaso lang yung kanyang shipping fee is almost 500. So, parang nasa 1,000 yung aking discount. Regardless yung sa shipping fee. So, yun. Kamusta na nga ba siya? Malamig ba siya? Siyempre, malamig. And, hindi rin po kami gumagamit ng yelo. Ang ginagamit lang namin is puro tubig lang. Ang naibibigay niyang hangin is sobrang presko sa pakiramdam, hindi siya malagkit sa katawan or something. Para sa akin, ang feeling niya is para ka na rin naka-aircon. Lalo na pag nakatutok ka sa kanya so yun, pag tutok na tutok ka sa kanya or hindi mo siya sinuswing, feeling mo naka-aircon ka na. Yun yung feeling niya. Pero hindi ko masasabi na yung buong paligid, for example, itong buong sala namin, hindi ko masabi na yung kabuuan ng sala namin is napapalamig niya. Yung portion lang natatapatan mo siya, doon mo lang mararamdaman yung talagang lamig niya. Pero, pag wala ka syempre hindi naman siya aircon. So, hindi yung buong paligid malamig. Yun lang harapan. So, yun. Malaking kaginhawahan yung paggamit ng air cooler compare sa electric fan. Kasi mas malamig yung breeze o yung hangin na naibubuga niya compare sa electric fan. Lalo na pagka mainit yung panahon. Actually, nang dumating to, dito na natulog si Ila sa sala. Ayaw niya nang umakyat sa taas. Kahit nasa taas may aircon. Kasi daw yung aircon, sobra naman daw siyang nilalamig. Minsan nananakit daw yung katawan niya sa sobrang lamig. Tapos, pag hindi naman siya nag-aircon, naiinita naman siya. So, iniisip nga namin na mag-provide na rin ng air cooler para sa kwarto nilang dalawa. Kasi kami nasa harap kami, hindi naman namin kailangan siguro ng air cooler. Pero, compare using aircon and air cooler, mas makakatipid ka kesa mag-aircon. Yun nga isa ko naisip kung bakit air cooler na lang ang binili ko instead na bumili ng inverter na window type na aircon dito. Bukod pa doon, kailangan ko pang i-enclose itong sala lang sana yung i-aircon ko. Hindi kasama yung pinaka-kitchen, kahit na maliit lang yung aming bahay, para mas mababa yung consume ng kuryente. Pero dahil nakabili ako ng air cooler, feeling ko good choice yung aking pagbili ng air cooler kesa sa aircon. Kasi nga, ito kahit maghapon mong gamitin, mababa lang ang consume niya. Kasi ito ay 100 watts lang. Para ka lang ding nakadalawang electric fan. Kasi ang electric fan is nasa 50 to 60 watts. So, para ka nakadalawang electric fan pero sobrang komportable ng paggamit. On natin siya. Pag inon ko siya, ayan. Ayan yung buga ng hangin yan. Malakas talaga. Number 1 lang yan. Tapos, pipindutin ko yung cool para umakyat yung tubig dito at mag-evaporate siya dun sa pinaka-honeycomb. Yun yung magbibigay ng lamig na pakiramdam. Pinindot ko siya, ayan, magpapump na yung tubig, lalabas. And then, magpo-flow siya dito sa gilid, yung sa mga butas. Tsaka siya aagos papunta dun sa honeycomb. So, yan, yung pinakatubig niya is medyo yellowish na. Hindi ko alam kung dahil dun sa honeycomb. So, yung electric pan namin. Yung ginagamit ko na electric pan. Yung plate pan. So, ayan. Hindi ko alam kung dahil sa honeycomb yung paninilaw nitong tubig na to. So, kailangan regular siya lilinisin. Siguro weekly dapat siyang linisin. Kasi ito yung pinaka-honeycomb is medyo yellowish siya. Hindi ko alam kung dahil doon, dahil bago lang siya.